Yo, what is up sa inyo mga kaibigan? Ngayon nga mainit-init pa. Season 7 is now live mga kaibigan. Ito na. Bakbakan na namang muli. Maraming update ngayon guys. Lalo sa AXP. Ito. Kwento ko sa inyo isa-isa. So yon, ito na nga. Origins Season 7 is live na mga kaibigan. Ito ay tatakbo ng 49 days. So itong isa sa mga pangmalakasan. 20k leaderboard spots mga kaibigan, more chances of winning. Elite 8 tournament to top it all off. Yan. So, meron na namang tournament na mangyari. So, ito, we've added SLP full price in this new hybrid leaderboard system. Yan, mga kaibigan. Mamaya may kita natin ng SLP ay pwede nang mapanalunan sa Axie Origins leaderboard. 63,000 AXs. Wow! And 45.8 million SLP. Total of $640,000 in rewards. Grabe yan mga kaibigan. Kahit makakurot man lang tayo dyan, masaya na tayo. So ito, isa pa sa napakalaking update, mas marami ka nang may ipon na AXP ngayon sa Origins. Ito, merong bagong mechanic sila. Mamaya mababasa natin yan. Ito, merong new item din sa Origin Shop. So, meron silang tinatawag ngayon na AXP Boosters. Yun, siyempre, ibuboost niya lang yung AXP mo. Para siyang rosary kung naglalaro kayo ng run online. At saka rune and charm boxes mga kaibigan ay mabibili nyo na sa Origin Shop. So, tandaan natin yung Origin Shop, gem ang pinambibili dyan. So, tunay na pera. Pambibili mo rin ng gem para ka magta-top up sa Axie Marketplace. Ito, introducing collectible leaderboards. Get additional rewards by playing with your collectible Axies. Ito syempre medyo pabor na naman sa mga naka-collectible Axies. Talagang nilalagyan nila ng napakaraming gamit yung mga collectible Axies, no? Syempre mahal nga naman yan para din naman maengganyo yung mga tao na bumili ng collectible Axies. Next is crafting and balancing updates. Recap at the end of this announcement. Yan, mabasa natin. So, ito na nga mga kaibigan. Wala nang paligoy-ligoy pa. Bago tayo magtuloy dito sa ating update, wag nyo naman kalimutan na mag-like guys. Simpleng like lang. At subscribe sa channel nito para mas tuluyan pa nating masupport at ganahan pa tayo na maggawa ng mga ganong klaseng content. Comment na rin kayo dyan kung ano mga tanong nyo or may comment bang kayo dyan na gusto nyong sabihin sa mga videos natin or tungkol sa ating mga content ay huwag kayong mahiya dyan mga kaibigan. No? Binabasa ko yan. Let's go. So ito na nga. Origins Season 7 ay nandirito na mga kaibigan. Ito ang isa sa pinakamalaking pagbabago. Ang ang AXS ay katandem na ang SLP sa mga rewards mga kaibigan. So dito tayo ngayon sa Rare Era, 15% ng price pool. Price pool ba to? 15% na yan. So ito, 324 mga kaibigan. Tignan natin ang dyan. Ang kumagano yan. Check natin sa CoinGecko. Check natin sa CoinGecko AXS. So yan ay 324. Uy, grabe. Tumataginting na 146 halos 1,000 plus 213 na. Check pa natin SLP. Grabe SLP na yun ah. Dami na. Okay din to at least nagkakaroon ng utility na panibago yung AXP, yung SLP. At least iikot ulit siya. Circulate ulit yung supply niya. 213,990. Uy, additional 37,000. Grabe yun, no? Halos tumataginting na magkano yun. Tumataginting na halos 200k din. Sarap. Grabe yan, guys. 200k para sa era na Rare Era. Paano pa yung mga susunod, oh? Final, may Mystic. Ay, may Final Era na. Dati hanggang Mystic Era lang Siguro ito na yung maging parang off-season. Pero may reward pa rin siya. Laki, 32.2. Grabe yan, guys.
To kahit makapasok lang sa 20,000, masaya na. Kahit sabi mong ganyan lang kaliit. At least, di ba, nakapasok. So, yun guys. Grabe ang mag-grind ngayon yan. Malamang sa season 7. Ito na, ang isa sa mga medyo, malaking upgrade din. Hindi ko sa masabing upgrade pa. Malaking update sa AXP. Ito guys, so mas mataas na ngayon ang makukuha nating AXP kada laban. Depende na sa rank mo ngayon yung AXP na makukuha mo. Syempre, okay nga rin naman yun, no? Kasi sa Challenger, madalas ka ng talo dyan kasi malalakas na yung mga kalaban mo. So at least yung panalo mo, 500. Pero ito ang medyo dyan, medyo malungkot. Pagka datalo mo, mamaminosan ka na ng AXP, mga kaibigan, So, medyo medyo sad yun. So, ngayon pwede ka nang mabawasan ng AXP. Kapag may stamina ka, or kapag without stamina, ito na yung makukuha mo. Kasi ngayon guys, tumaas na rin yung cap ng AXP per Axie. Depende na sa level, ito meron silang formula. 1.5, ito kasi yung yung dating cap kada araw, times your Axis level equals your AXP cap origin. So ito, for example, meron kang level 10 na Axie. So times 1.5 yan, 15,000 per day. Grabe, sobrang bilis mo na makakapag pa-level. Siguro yun ang goal nila dito para makapag-evolve na agad yung mga tao, umikot yung mga AXS, makapag-upgrade, mga mementos, di ba? So yun, napakaangas niyan. So ito yun, pwede ka na mag-grind kahit wala kang stamina, pwede ka mag-grind talaga ng AXP. Makuha mo lang yung cap mo per day. Ito din, isa pa yung update nila. Losing matches will give a minimal AXP lang pala. Tapos, ang magso-surrender, rules that forfeit participation reward teams turn ayon. So, ang walang reward, ganun pa rin naman. Ang mga walang reward ay yung magso-surrender ng HPA greater than sa 25%, tsaka yung turn niya ay hindi pa pumapalo ng turn 10. Kasi meron diyan yung mga nagpapababa lang ng rank. Alam ko ito rin yung isa sa nila ini-eliminate nila yung nagpapababa ng rank lang. So syempre mag-grind na lang sila ng AXP dun sa mas mababang rank kasi mas madali nga naman manalo doon. So alam ko yan din ini-eliminate nila. Kasi parang ewan ko, medyo nadudugasan sila doon. 'Di ba? So hindi nga rin naman yun healthy sa community. So yon. Tapos ano pa ba? Abandon, added bonus, you can also earn XP in arcade mode. Uy, pwede na maka-earn ng AXP sa arcade mode. Very nice yun. Pero mas mababa yung AXP na makukuha. But for players want to relax, enjoy casual experiencing mode could be a good option. Okay nga naman. Kung kung di ka masyadong competitive, gusto mo lang talaga mag-AXP, dito ka na lang. We may change the AXP. Okay, hindi pa ito sure. So, meron pa rin mga update. Alam ko kasi may nabasa din ako dito Saan ba? Ito. So guys, meron siyang hinaing tungkol dun sa mechanics na yon. Parang ang gusto niya parang hindi naman daw tama na nababawasan mo yung AXP kada matatalo. Ito sinabi niya. Follows extremely penalizing Axis for losing game doesn't mean logical to me. Yan. The game lacks AXP, especially in competitive setting. Not differentiating between a player who loses to a normal competitive action and one who simply speculates doesn't seem healthy to me. Yan. So, kasi yun nga yung mga tao na nagpapasadyang matalo. Tapos yung mga tao na talagang natalo lang sila or hindi naman sinasadya. Diba? So, yun. So, however, similar system significant flaw. What happen if use a Smurf team to lose 50 games by surrendering and then use the main team to level up AXP? Okay. Correct measure in my humble opinion is that the player cannot earn AXP in the next game, lose before turn 5 and in accumulated number of games. How would this work? Simple. Ito meron siyang
Meron siyang suggestion. Ito, game 1. Player loses in game 1 on turn 10 without stamina does not lose AXP. Player A wins in game 2 on turn 10 without stamina earns AXP. Scenario 2, a player B loses in game 1 on turn 2 without stamina does not lose AXP. Player B wins in game 2 on turn 10 without stamina does not earn AXP. So parang ang gusto niya mangyari dito ay magkakaroon mo ng ano, kaya rin nag-lose ka before turn 5 and accumulated numbers elsewhere. Basta yun, parang yun ang gusto niya mangyari kung ano man ang gusto niya. Players so consistently let themselves just are only looking to accelerate and optimize their times. No, tama nga naman. Kasi kunyari, alam mo naman na matatalo ka, surrender ka na kasi sure naman na yun eh. Sayang oras lang kung hintay mo pa. They quickly level up their teams with stamina then deliberately lose. Punishing their account and not access is a more ayun, oo nga naman. Mas okay nga naman na i-punish mo yung account kaysa yung i-punish mo yung Axie, di ba? So yun, ito pala sinabi ni Gihus dito. The system is solving an issue where players were spending significant amount of time deranking to farm. Ayun, oo nga, ito nga yun. Lame should be eliminated. So, ayaw niya na ng ganun. So, well, tignan natin. Sabi nga naman nila ay mag-ano pa sila ng feedback dyan. So, anyway, yun ang bagong mechanics ngayon. Sa akin medyo okay to. Kung isa kang talagang normal na mamamayan na gusto mo lang magpa-level. Mas mataas na yung makukuha mo per win. Mabilis ka level. Ito nga talagang inaano nilang AXP. Mukhang talagang gusto nila na mag-grind tayo na mag-grind. Yes. So ito merong AXP boosters mga kaibigan. So ito ay parang rosary ng iyong mga Axie. So merong 8 hours, 7 days, saka 30 days. So kada win mo plus 50. Pag draw 30 plus 10. Yun. So, additional bonus. So, additional 40%, no? Kaangas niyan. Pero magkano naman kaya yan? The AXP boosters come in 3 variants. 8 hours, 7 days, 30 days. When activate, they give you 40% AXP boost. Example, you now gain 700 AXP, 500 fuse per stamina. Oh, okay. 40% pala per ano. Taas niya pag nasa ano ka, nasa challenger ka na, sulit mo yan. In addition, collectible access gain even more AXP, clocking an extra AXP flat bonus when AXP was activated, which when gives additional plus 50, 30 for draw. Ito pala yun kapag collectible access ka. Ito pala yun. Pag collectible access ka, may additional ka na 50, 30, tsaka 10. Yun pala yun. Pero total ng AXP booster ay 40%. Ayos, laki nun. Ano magkano naman kaya? Ito na, ang runes and charms boxes. Ito guys, medyo magiging ano na talaga ito. Papagastos ka na talaga ng mapapagastos. Nilagay na nila tong epic, mystic at rare runes sa origin shop. Pero alam ko ito ay random pa rin guys. Note that this mystery will only get random pa rin. So syempre para naman hindi ka talaga malugi. Kasi lugi nga naman kung mapipili mo kung anong runes ang gusto mo. So, ang ano lang nito, hindi ka na mag-grind ng mga moon shards. Kasi yun lang naman ang mahihirapan ka i-grind na hindi mo mabibili moon shards. Kung gusto mong instant na makakuha ka na ng rune, yan na ang bibilin mo. So, ito ay mabibili lang in the middle of every era. Syempre, mas okay din naman niya para hindi lugi sa mga umpisa. Sa una. Ito, may mga bagong items, pang craft. Ito, yung pang mga ano. O yun, pang bili ng mga rune. Tsaka yung pang potion na pang ano, mystic. Tsaka era. Yun, mabibili mo na lahat sila ngayon dyan. While you wait for the boxes. Ayan. Introduction, collectible leaderboards. This season will be ceremony collector leaderboards. Dedicated skill collectors in Origin. Separate leaderboard system will be dedicated for collectible Axie holder with a total of 4,000 AXS. Laki na. Will be shared soon. Here's how the new collectible leaderboard works. Overall, play arena matches. Player must have stamina. Players
na may sarili silang rank, yung mga may collectible Axie. Siyempre, para gamit na gamit nga naman nila. Challenger plus 10. Uy. Dragon plus 7. Wala naman kasi tayong collectible Axie. Kaya hindi tayo... Summer. Walang summer. Walang bonus. Kaya magmumura na malamang itong mga summer. Kaya gusto nilang bumili ka talaga ng mga mga Mystic tsaka Origins. Kailangan mataas din yung rank mo. Challenger win with 1 Mystic, 1 Origin, and 1 Japanese. Pointing system pala to. Okay. So, pag challenger ka, tas nanalo ka with 1 Mystic, 1 Origin, or 1 Japanese. Okay. So, pag lagi mo sinasama yung Mystic Axie mo, mas mataas yung points mo. O yung collectible Axie mo. Ito pala mapapanalunan nila guys. Oh. Summer Axis now eligible for collectible. Yun makaangas niya per era. Tumata makukuha mo highest tier collectible Axie. Kaya ito sulit na sulit to para sa mga may collectibles. Dami na nilang dami na nilang mga special rewards Ayan na nga mga kaibigan. If you own a Mystic Axie, get anywhere between meet criteria. Ito, lang basta ma-meet mo lang yung criteria. Ito, kailangan Tiger above ka sa Rare Era, Dragon ka dito sa Epic, tsaka Challenger ka sa Mystic. Makukuha mo yan automatic. Basta meron kang Mystic, kung meron kang Mystic, meron kang Origin, Mayo, yan. Automatic ata makukuha mo yan. Bukod pa yan dito sa sa Challenger something ay sa era eligible rewards. Okay. Kailangan 3 days before the end of the era. Okay. Naman tayong collectible Axie sad. Ito, crafting updates. We're introducing some changes crafting this season. Here are the details. High SLP recipes. Ronin B have been replaced with gem recipes. Ay, naku, gem recipes. Gastos ka naman ng gem. There are 3 new gem recipes in each era. These recipes craft NFT runes and charms. Moonshard costs the gems and cheaper than SLP recipes. Similar to all the recipes. Gem recipes have improved chances of a group of selected class normal. Pag gem ang ginamit mo, mas mataas yung group of selected classes. Epic moment. Moment pala. Players are guaranteed to obtain epic runes and charms after crafting 20 times in immediate SLP. Ito yung yung immediate na Ancient Moonstone. Basic as debuff to provide 30% chance of rune. 2 rarities Ancient Moonstones have been added. Ancient Moonstones. Bago ba yun? Detailed of crafting here. Ito balancing, yun pa rin naman to. Yun na pala yun. Ito yung balancing. Ito yung may mga yung may dinagdag sila na nerf sa ito pala guys. Naku. Pag-aaralan pa natin to. Wait nga. Try na nga natin. Kung nakapag-update na ba ako. Hindi pa ata ako nakapag-update ng mga bisab ko. Ba't mga to? Recipe. Pag-aaralan pa natin to guys. Panonoorin. Pag babasahin ko nga to mamaya. Medyo mahaba-haba Sige, yun lang naman. Mukhang yun lang naman ang update ngayon sa Season 7 mga kaibigan. So, ito tignan natin. Claim natin yan mga kaibigan. Year of the Dragon. Ito, XP booster. Wala ako niyan. Ito, nag-Atias Blessing na ako kanina. May mga news na dito Mail. Sana naman merong bibigay. Ayan, random rare. Kasi nanalo ako top Panis. Rank 867 ako sa off season. Meron ako nito. Panis.
Uy, claim na natin to. Shop, tingnan natin. Ito na, AXP booster. Grabe yung pagkamahal-mahal. For 200, for 2 gems. So, 170. Upgrading materials. Crafting. Wala na yung mga ano. Ito pala yung mga axi. Andito pa rin. Crafting. Ito. Pwede ka nang bumili ng moonstone. Moon shards ba yan? Moon shards. Cosmetic. Ito na. Mukhang yung mga mayayaman talaga mukhang grabe na ang mapapanalunan nila dyan. Ano yun? Itong ano. Uy, ito sa mga dadalin. Your guide to Axie. Uy, si Kuko something, oh. Uy, bahala ka na dyan. Diyan na yun. Ito. So, tignan natin nga yung crafting. Wala pa ako makakraft. Ako ay isang hamak pa lamang na ano. Mamaya magka-craft tayo. Sige nga, craft nga tayo. Max. Tsaka na naman swerte kayo mga nanonood. Hindi swerte. Malas. Ayun, level na agad ako. Level 2 na agad ako. Ito na nga. Pwede ka na mag ano ng gem, oh. Meron akong gem, 450 yung gem ko. Ano pinagkaiba niya pag SLP? 10%. Mas mababa. Mas mababa yung ito, Aqua Bagdas. Mas mataas yung chance na makakuha ka ng ibang class. Bird Beast. Okay. Reptile. Hindi pag-eksperimento natin yan next time. Kaso mahal naman kasi ng gem. Manamang buhay yan, oh. Napabambago nila. Team ko. Yung pa rin naman ng team ko. Inventory. Dami kong SLP, oh. Hey. So, buksan nga natin to. Baka swerte kayo, eh. Ay, pwede akong mamili. Hindi, randomly. Okay. Collect. Ito. Pangit. So, yun lang guys. Mukhang yun lang naman ang update ngayon. Let's see kung anong mangyari sa Season 7. Don't forget to like, comment, and subscribe dyan mga kaibigan ko naman ang mga tanong niya. Peace out!